Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Ito po, umpisa na po natin mga tambay, magkomentuhan na po tayo. Ang ating pong Vice President, mga tambay, ay balik po siya sa The Hague, sa ICC, sa Netherlands, mga tambay, para po bisitahin muli ang kanyang ama, ang dating Pangulong Duterte. At napakalamig po ngayon pala sa Netherlands, mga tambay, kaya po napakakapal po ng suot ng ating mga kababayan. At syempre po, maraming salamat po kay Ma'am Alma sa kanya pong video, mga tambay, na kasama po nila ang ating Vice President Sara Duterte. Umpisa na po natin mga tambay at makibalita po tayo sa ating Vice President sa The Hague, mga tambay, sa ICC. Ito na po ang kanyang video. Thank you po kay Ma'am Alma. Stop naman. How is your travel visa? Banggit ko kanina sa mga kapatid ko, sabi ko kung merong apoy na impyerno. Ang tugnaw naging kayo. Tugnaw naging kayo. Thank you for coming and showing your support to President Duterte. Tapos nagsabi siya na, kasi nabanggit ko kanina na merong mga Pilipinos dito sa labas ngayon. Sabi niya na nakailang ulit na daw siya nasabi sa inyo na natanggap niya daw lahat ng messages niyo, na tanggap niya rin ang mga prayers niyo, and do not daw parang sacrifice your health staying out in the cold. Okay lang dito eh. Naro dyan, dili mo undan. Di kami ano. Laban lang dito. Respect lang. Magaran ako. Dito ako. Ay. Ngayon, ang ininom niya ma'am is Sprite nila. Ay, ba na naman si ano? Patay ng pasasero lang siya. So, sugar na sila yung siya. Ma'am, nagtatry siya uminom ng tsa. Kanina wala ma'am. Pero uminom naman po siya. Yes. Pag ano, yung chemical personnel lang nakahandle sa kanya, ito lang ang binibigay sa kanya. Pati ng mga lawyers, siya alam. Pag itong weather po. Ma'am, congratulations po sa ano sa fun run. Oh, thank you. Yes. Madami ang sumali sa Pandra. When you get in your car, you just need to put Po, ano yun lang po natin, nag-commercial lang po mga tambay. Ayan po, balik po natin. Meron ng iba pa na hindi tiga Davao na pumunta doon para sumali sa Pandra. Papasalamat kami sa mga organizers. It was led by yung girlfriend ni Mayor Baste, si Kate Teresa. Siya ang nag-organize noon, tapos tinulungan sila ng, yung grupo niya, ang nag-organize niya, tinulungan sila ng NMS Abu Rider. So, papasalamat kami sa second, Mayor Rodrigo Duterte family. Papasalamat din kami sa mga sumuporta dahil tinulungan nila yung dalawang charitable organizations na benefit doon sa Okay, thank you ma'am. Pwede mag-question. Kumusta po si Pangulong after sa mediation? Hindi niya bakit ano na? Hindi ko kami Isang question lang. Anong masasabi mo sa sinasabi ng PBI na yung 500 pesos na kasya na daw po yun? ito yung hindi kasya ang 500 pesos para sa Noche Buena ng pamilya. In fact, yung sa amin na pinamimigay kapag Pasko, nasa 2,100 na naman. Ano yung spaghetti and yung salad pa. Kasi ma'am, napunta si Secretary Roque sa mga palengke na talagang pinaninindigan niya na kaya po talaga ng 500 pesos yung Noche Buena daw. Pag-adik siguro pwede yun kasi hindi naman sila kumakain. Kaya marami pong nag-disagree na nagcha-challenge po sa kanila na bigyan, kahit sila po mismo is kung sinasuggest nila na 500, gawin din nila sa sarili nila na 500 lang din yung Noche Buena. Nasa gilid ako. Oo, yes ma'am. Hindi totoo yun ma'am. Hindi ko alam kung bakit niya sinabi na ganun yung pwede na Noche Buena natin, pero Yeah, totoo. Sa mahal ng bilihin nga. Okay na ma'am. Thank you, ma'am. Thank you po, bukas ulit. Bibi, maya na po ba kayong bisita? MWF, ano? ano ang visit namin? Ang visit ko is Wednesday and then Thursday wala. Friday na. Okay. Thank you ma'am. Okay. Okay, thank you sir. Si sir nang mag-picture daw. Grabe. Okay na.
Bye-bye, ma'am. Thank you. Yan po mga tambay, hindi lang po mahusay mag-video. Ito po si Ma'am Alma mga tambay. At napakalakas po ng hangin. Windy, kung tinatawag windy, di ba? Napaka-windy po. Napakahangin po doon sa lugar po nila sa The Hague, sa Netherlands, sa ICC. Sa facility po ng ICC mga tambay. Masyado pong mahangin. At syempre po, yung pagkakakuha po ni Ma'am Alma sa ating Vice President, pati po ang audio, ang sounds ay medyo mahina po mga kabayan. Pasensya na po. At ang importante po mga tambay ay nakarating po ng safe ang ating Vice President. Nakapaglakbay po siya ng mapayapa at nahando na po siya sa dahig. Kapiling po ang kanyang ama na talagang grabe po ang panggigipit ng administrasyon. Grabe. Saan ka nakakita ng isang sinasabing human rights? Human rights daw po itong ICC. Pero pagdating po sa human rights po, ang dating Pangulong Duterte hindi po makakuha ng human rights sa kanila. Hindi pa po convicted, wala pa pong conviction, hindi pa nahatulan ng ang ating dating Pangulong Duterte, wala pa siyang conviction, wala pa siyang convicted, mga kabayan. Pero wala po siyang makuhang human rights, mga kabayan. Sa kabila po ng kanyang katandaan at napakarami na pong karamdaman at ang hinihiling lang ng pamilya, ang interim release ay kahit naman ito ay hindi pa uwiin sa Pilipinas, basta po mailagay lang po sa tama at maayos na kalagayan, may ospital, may titingin ng mga doktor sa dating Pangulong Duterte kahit sa ibang bansa, kahit hindi sa Pilipinas. Kahit nga sa Netherlands, pwede na eh. Basta makalabas lang po sa facility nitong ICC. Hindi po ba? Yan lang naman ang kahilingan ng pamilya Duterte. Hindi naman po nila ina-expect na papayagan ng ICC katulad ng Pilipinas na ayaw yata nilang pauwiin yan. Di ba? Hindi naman nila hawak ang desisyon katulad ng sobrang pamumulitika ng administrasyon po ng tinatawag na bangag at si Bongit, tinatawag na kanyang ate. Hindi po ba? Dahil nga kidnapping ang ginawa nila riyan. At yan, hindi makakarating dyan yan kung hindi nila hinatid at kung hindi nila ginastusan umano. Hindi po ba gastos ng Pilipinas yan? Gastos ng taong bayan yan. Dahil wala naman po Interpol na nanghuli riyan. Ang nanghuli po dyan ay Pilipino. Pilipino rin po ang naghatid at hindi po dayuhan real talk. Hindi po ba? Kaya nga rin po dito po sa ICC na ito, na tinatawag sila raw po International Criminal Court at sila raw po ay para sa human rights. Pero walang makuhang human rights ang dating Pangulong Duterte sa kanila. Ganyan po kadidemonyo at kawawalang hiya umano ang grupo na yan. Dahil nga po, nagagamit yata at nakikipagsabwatan dahil yata sa pera umano ang mga demonyong yan umano dahil sa politika pera. Hindi kaya? Hindi po ba? At alam naman po natin at nakikita natin mukhang yan pong grupo na yan at yung lugar na yan, mga kabayan, dahil alam naman po natin na dyan po nagtago ng habang buhay niya hanggang natodas na po ang grupo po ng makakaliwa, ang kanilang leader. Hindi po ba na si Joma? Diyan na po natsugi sa lugar na yan sa Netherlands. Kaya nga po mga kababayan natin, ano po tawag dyan? International Communist Court daw po yan. Pangkomunista umano. Kaya nga po dyan nila dinala ang dating Pangulong Duterte. Dahil nga po korte raw po yan umano ng mga komunista. Kaya nga napakarami pong komunista dyan. Lalo-lalo ang mga gawa-gawa nilang mga testigo ay puro po halos sa kanila galing sa mga komunista umano. Hindi po ba? Kaya nga po ang nangyayari po sa atin dating Pangulong Duterte. Talaga pong gigipitin po nila na husto yan dahil hindi na po nila nanaisin makabalik. Lalo-lalo po sa ating bansa habang nakaupo po ang tinatawag na bangag at si Bongit, mga kababayan. Kasi sila naman po ang may gusto na dalin po dyan. Hindi naman po makakarating dyan yan nang hindi po nila ginusto dahil political. Hindi po ba? Kaya nga lang po nakakalungkot mga kababayan, pera pa ng taong bayan ang ginamit. At kung sino pa yung pinakamatino na leader na naglingkod sa ating bansa, ay siya pang niwalangya at tinarantado at ginago at walang karispe-respeto na ibinigay kasama po ang mga men in uniform generals. Hindi kaya? Sabwatan magmula sa men in uniform generals? Hindi kaya? Hanggang sa mga korap na mga politiko umano? Hanggang sa presidente na tinatawag na Bongit at bangag? Hindi kaya? Mga kababayan? Kaya yan po. At sana, ang hiling lang naman po natin na sana po dumating ang pagkakataon na madugtungan na ang Vice President na po ang maging presidente ng bansa para po maitama na po ang napakarami pong kamalian, pamumulitika na ginawa nila. At syempre hiling po natin na madugtungan pa po ng mahabang buhay ang dating Pangulong Duterte nang makita niya po ang mga pangyayari na mababaliktad na po ang sitwasyon. Yung gumawa po talaga ng kasamaan, kawalangian at kademonyohan ay sila pong mapaparusahan sa bandang huli. Sana po masaksihan pa po yan ng ating dating Pangulong Duterte. Madugtungan pa po sana ang kanyang buhay at kalakasan.
para po kung dumating na po at ipagkaloob na si BP Sara na po maging Pangulo ng Bansa, lahat po ng gumawa ng kasamaan sa ating bansa, lalo-lalo po sa sobrang pamumulitika at pagnanakaw na ginawa nila sa ating kapirahan, ay mapanagot po sana lahat sila at mahabol po ng batas ng hustisya. Hindi po ba? Kaya maraming salamat po sa inyo mga kabayan, lalo-lalo po sa mga sumusuporta po sa ating dating Pangulong Duterte, sa pamilya Duterte. Lalo-lalo po nagtitiis po sila ng sobrang lamig diyan po sa Dahig, sa Netherlands para po sa pagsuporta sa ating dating Pangulong Duterte, sa pamilya Duterte. Mabuhay po kayo mga kababayan. Maraming salamat po sa inyo pong suporta. At dalangin po namin na kayo din po ay maingatan diyan po sa lugar ng Netherlands sa Dahig. Ingat po kayo. At syempre, ganun din po sa pamilya Duterte, kayo po'y maingatan. At tis-tis lang po mga ma'am, mga sir, vice president. Darating naman po ang panahon na babaliktad naman po ang sitwasyon. Lalo-lalo po ang kasamaan ay hindi naman po yan panghabang buhay na mangyayari po sa inyo. Tiyak po na mayroon pong magandang mangyayari po sa mga susunod na panahon. Hindi po lahat ng panahon at sinasabing ligaya ay nasa kanila. Masaya sila ngayon dahil nagagamit nila ang puwersa ng ating pera. Gamit nila ang pera ng taong bayan para po pagtakpan, magkampi-kampi gamit ang pera ng taong bayan. Kaya nga po napakarami nilang kakampi ngayon dahil sa pera ng taong bayan umano. Hindi po ba? Pati media, makakaliwa. Hindi po ba? At napakaraming kurap na politiko dahil nga po sa kapangyarihan, greedy, swapang. Hindi po ba mga kabayan? Ingat po kayo, Vice President. Maraming salamat po. At syempre po ang dasal po namin na maingatan po ang inyong buong pamilya. At lalo-lalo po ang dating Pangulong Duterte na maingatan po kayong lahat sa kapahamakan. At ganoon din po mga tambay, thank you po sa mga nagusto po natin tambay mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, sa mga subscribers, sa mga nagbibigay po ng tulong. Thank you po sa inyo po mga kabayan. At syempre po yung dasal po natin sa ating po mga buong pamilya, sa ating sambahanan, na tayo rin po ay maingatan sa kapahamakan. Thank you po mga tambay. Sa ulitin po, ingat po tayo. Bye-bye.